Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Hindi ko schedule ngayon na mag-vlog sana mga kabida, pero napilitan po ako kasi meron pong very disturbing news na kumakalat po ngayon sa social media mga kabida. Ito hong sinasabi po nilang massive cheating daw na nangyayari po ngayon sa ongoing online voting po para sa ating mga OFWs. Okay, kaninang morning meron akong mga nakita sa social media na mga post, okay, patungkol po sa pagboto ng ating mga kababayang OFWs, kung saan po ay marami hong nagtataka po mga kabida kasi nung lumabas po yung QR code po nila para i-verify yung kanilang binoto, iba yung lumabas na mga pangalan, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong post po ni Mr. Teo Moreno, mga kabida, posted po ito 1 hour ago. Okay? On OFW online voting. Ito po. I've seen multiple posts from OFWs in different countries, all raising the same disturbing concern. When they scan the QR code to verify the votes, the names that appear are not the ones they actually voted for. Yun yung ibig sabihin ko po kanina, Merong bumoto po, okay? Tapos yung kanilang binoto, nung iniscan po nila yung kanilang QR code to verify, iba yung mga lumabas na pangalan, mga kabida. Hindi yung mga kandidato na binoto po nila, Okay? Instead, unfamiliar names show up. Names they never selected. Okay. This is not just a technical glitch. This is a serious red flag. And yes, this is election cheating. So, kinunclude na ni Mr. Teo Moreno na ito po ay isang election cheating. Ito hong nangyari po ngayon, ito hong concern ng mga OFWs diyan po sa iba't ibang panig po ng mundo, mga kabida. In my opinion, sabi po ni Teo Moreno, OFWs are being made to vote early not just for convenience, but to serve as a dry run to perfect a massive electoral fraud. Something that even Vice President Sara Duterte alluded to in one of her interviews. May narinig ako, may nakita ako, one of the Vice President's interview, mga kabida, I think nung nasa nasa The Hague, Netherlands, kung saan po ay nagbabala po itong Vice Presidente po natin, Vice President Sara Duterte, sa mga kababayan po natin to watch for the possibility of massive cheating, mga kabida. So baka ito na po yung sinabi po ni Mr. Teo Moreno. Alright? Ito po. But instead of investigating these irregularities, what is COMELEC doing? Ano po daw ang ginawa po ng COMELEC tungkol dito? Meron na bang nakaabot po na balita sa Commission on Election patungkol dito, mga kabida, sa concern po ng mga OFWs, Okay, abangan po natin yan sa magiging sagot po ng COMELEC po dito, mga kabida. Patuloy po tayo. They are going after those who expose them. Recently, they filed cases against Attorney Respicio for simply revealing a truth that if voting machines are connected to the internet, they are vulnerable to hacking. Okay? Ito si Attorney Respicio po, mga kabida, kung maalala po ninyo, nagkaroon po ito ng vlog po, patungkol po sa possibility po, mga kabida, na baka ma-hack itong voting machines natin, na gagamitin para sa 2025 midterm elections, Pero iba yung take ng COMELEC, mga kabida, nagalit po itong si Chairman George Garcia. Yun, kinasuhan po ito si Attorney Respicio, Okay? So ito po. Now, it makes sense why they harass those who speak up, because transparency threatens their system. Okay?
COMELEC, do your job. Respect democracy. Alright? Stop turning a blind eye to election fraud. Our country deserves clean, honest elections. Silencing the truth is not democracy. Cheating the vote is not democracy. To all OFWs speaking out, we hear you, we stand with you. Ayan. Meron po siyang pinost dito, document po ito mga kabida, no? Parang proof po niya, no? May nakalagay na election cheating. Okay, ito ho, papakita ko po sa inyo. Ayan. Yan po siya mga kabida. Alright? Now, ito lang sa akin. Take ko lang ito ha, mga kabida. Kung totoo po itong lumabas po ngayon sa social media, nakakabahala po, ano, mga kabida. Nakakabahala po in the sense na mas malawak at mas malaki at maraming mga botante na boboto po mga kabida ngayong May 2025 midterm elections dito ho sa Pilipinas. Kung totoo po ito, kung nangyari po yan mga kabida dyan po sa overseas, so malamang may posibilidad na baka po mangyayari po yan dito po sa Pilipinas, ano? Sa midterm election po ngayong buwan ng Mayo po mga kabida, no? So dapat i-address po ito ng COMELEC as soon as possible. Dapat magpaliwanag po ang COMELEC ho dito mga kabida, no? Kung bakit ganito po yung nangyari, ano? Bakit iba ang lumabas doon po sa QR code? Okay? Hindi ho yung mga binoto ng mga kababayan nating OFWs na mga pangalan ang lumabas, kundi ibang mga pangalan, ano? May mga nakita ako kanina sa social media na mga pangalan ng mga kandidato, ano? Iba doon po sa binoto po mga kabida ng mga OFWs. In fact, merong mga OFWs na nag-vote straight, no, ng mga kandidato ho ng PDP Laban. Pero na-surprise po sila kasi ho, ibang mga pangalan ang lumabas mga kabida at hindi ho yung kanila hong binoboto. May mga pangalan doon na hindi ho known, no? May mga pangalan po mga kabida na although kilala po pero parang malayo po doon sa possibility na iboboto, ano, mga kabida. So yun po, ano, napaka-alarming po ito at very disturbing ito hong nag-circulate po ngayon sa social media na sinasabi po nilang malawakang cheating, election cheating mga kabida sa ginagawang online voting po ngayon, ano, ng ating mga kababayang OFWs. So dapat ma-address po ito as soon as possible. Dapat magpalabas po ng statement. Dapat ipaliwanag po ng COMELEC kung bakit ganito. Okay? Pero kung technical glitch lang po yung nangyari po mga kabida, magawan po ng paraan po yan, ano? Kasi hindi man talaga perfect yung system. Okay? Yung mga machines po natin, hindi ho perfect yan. So may mga posibilidad na magkaroon po ng technical glitch. Pero kung premeditated yan, deliberate yung nangyari po, ibang usapan na po yun mga kabida, no? Okay? Ibang usapan na po yan. Magkaroon po ng vigilance, ano? Yung ating mga kababayan, tayo mismo mga botante, kasi ho, may malaking haharapin po tayong election this coming May, ano? 12, 2025 po mga kabida. Ito yung pinakamalaking election po dito sa Pilipinas. Okay? I think yung population na po ng ating mga kababayang OFWs na registered as voters, nasa 1.2, kung hindi ako nagkamali okay? 1.2 registered voters sa buong mundo po mga kabida na mga overseas Filipino workers, ano po, na? So, maliit lang po na porsyento yan kumpara sa voting population po mga kabida dito ho sa Pilipinas. Okay? Now, yun lang po yung panalangin po natin. Hope po natin na sana ma-address po ito ng COMELEC as soon as possible, ano? Para ho wala pong aberya pagdating ho ng election po mga kabida. At this will create chaos kung sakali hong hindi po ito ma-address ng COMELEC as soon as possible mga kabida bago ho mag-midterm election ngayong May 12, 2025. Alright?
So para po sa inyo, ano ang inyong opinion at pananaw po dito mga kabida sa ganitong mga nangyari po, ano, itong disturbing news patungkol ho sa online voting sa ating mga kababayang OFWs. You can comment down sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.